Mga karos, good morning po. Welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, nandito tayo sa Tansa Garden Premier Project. Good morning nga rin po pala sa mga client owner namin. Bale ito mga karos, tayo ngayon, araw ng Lunes. Ayan, araw ng Lunes is March 16. Teka lang, check ko nga kung March 16 nga talaga. March 16 ba? March 16 o 17? Ngayon, Pakitingnan niya. 16. Ayan, tama ako. Good morning kala kay Mrs. Ayan, good morning. Okay. Bali, ito mga karohas, March 16 ngayon. So, update tayo sa mga ongoing project. Siya nga pala mga karohas, humihingi ako ng konting pasensya sa inyo kasi yung vlog ko kahapon na dapat na i-upload ko nung Sabado. Yan, bali, hindi ko po na-i-upload ng yung vlog ko pala ng Sabado, hindi ko na-i-upload ng Linggo. Bali, yung vlog natin ng Sabado, na-upload ko siya ngayong araw ng umaga. So, syempre medyo delay yon. So, yun nga pala ang mga naging kaganapan dun sa mga nag-comment at naghintay ng ating vlog. Yan, pasensya na kayo kasi may biglaan po kaming alis. So, kailangan kasama ako nila Mrs. Kaya umalis tayo. Ayun. Okay, magbibigay na rin po ako ng update dito sa Tansa Garden Premier Project. So, ito yung ating ginagawa rito. Rusty, good morning! Yan, good morning. So ito yung ating fence grills. Ang gamit namin dito is 2x2 tubular, then 1x1 na vertical. So mapapansin nyo, halos pantay po to. Ito yung pinaka-disenyo nya. So pantay po yan. Yeah, pantay na pantay. Tapos kadalasan kasi ang nakikita nyo, meron tayong framing dito. Ang ginawa natin dito, ibinaon po natin sa poste. Yan po yung inaasikaso ni Rusty ngayon. Yan, isa-isa po yan ikakabit. Medyo matrabaho lang yan, hindi kasi kagaya nung nakapasok siya rito sa loob ng frame. Yan, medyo matrabaho lang. So nga pala Ras, no, kompleto sa kompleto pa yan hanggang matapos mo. Yan, marami pa. Yan ang mga bakal dito, syempre pautay-utay lang naman. Pero yung mga pang-framing dito, kompleto naman tayo. Dito sa dalawang gate na malaki natin at saka dun sa service entrance. Pero yung pinaka-bracing niya magkukulang na. Tapos meron na rin tayong materials dito para sa mga window grills at saka sliding door. Tapos ito yung pinagawa ko. So sa ngayon, bumili muna tayo ng mga outlet and switches. Yan, tapos syempre lagi tayo may plastic. Once na may kabit to sa wire, once na may kabit sa wire po to, babalutin po ng plastic para hindi mamansyahan. Ayan, yung mga bintana natin, may cover na po ng mga dyaryo yan para hindi mamansyahan. Kuya Boy, morning po Kuya Boy. Morning boy. Ayan. Yan. Tapos dito naman po sa taas, ayan, medyo madilim na, no? Yan, pipin light naman tayo rito. Madilim. Yan, madilim. Yan, bukas tayo ng bintana. O, diba? Yan, kompleto na yung flashing. Sa corner. Yan, bali, lilinisin na lang po yan. Ibo-blower natin. Tapos, syempre, yung pinaka-final touch niyan, panghuli na. Yan ang update natin dito. Yan, linis na lang yan. Siyempre dudumi pa yan. Makita nyo to. Yan mamasilyahan yan, pipinturahan yan. Tapos maglalagay tayo ng cover dito, yung pinulik board sa baba. Yan, meron pa tayo rin. Yan, okay na tayo sa mga bubong. Tapos yung sa third floor, sa roof area, aakyatin para po yung para sa repair and maintenance. Tapos isa-isa na po natin ipapakabit yung mga pin light dito. Kasi kita nyo medyo dumilim siya, para pag pumunta yung mga pintor dito, maliwanag na. Ayan. So electrical and welding jobs ang gagawin natin dito. So ito mga karos, enjoy watching po. Meron pa tayong mga pupuntahan na ilang pang project para magbigay ng update. Tara. Okay mga karos, tayo biyahe na. Siya nga pala, meron akong idadagdag sa vlog natin ngayon. Si Mrs. tuturuan natin mag-drive. Pero yung drive na, anong tawag ba doon? Mahinahon na pagdadrive. Okay, disclaimer lang po mga karohouse, no? Baka may mag-comment po sa inyo na dapat hindi po tayo yung mismong nag-handling sa mga ganitong sitwasyon na may tinuturuan tayo na mag-drive. Bigyan ko lang siya ng idea. Pero pagkatapos ko siya mabigyan ng idea, kailangan niyang pumunta sa mga driving school. Yon. So syempre dito muna, para pagdating doon, hindi na siya mahihirapan, hindi na siya mangangapa. Ayan na, isa yan sa mga mapapanood natin dito. Tingnan natin yung gaano kabilis matututo to si
Misis. Ilang ilang beses ko na bang pinangako sa'yo na tuturuan kita? Parang 100 times na pero hindi natutuloy, no? Kung matututo si Mrs. Pumasa siya sa driving school, pakihawakan mo na. Ganyan lang. Teka lang. Magsi-seatbelt na ako, nakalimutan ko. Op, yan. Yun. Yan, pumasa siya sa theoretical test. Kung tama ba yun, kalimutan ko. Driving school. At makakuha ng lisensya. Siguro makakatuwang ko na po siya sa renovation. So hindi naman po siya magiging hands-on, pero kahit papano, kunyari nasa ibang lugar ako, pabibiling ko siya ng tiles, yung mga ganyan. Bili ka ng tiles doon. Yung mga kulang sa ibang project site, so at least may katuwang na po tayo. So dalawa naman po yung sasakyan na ginagamit natin. So kahit yung gamit ko si Mulong, pwede niyang gamitin yung isa. Mukha naman paggamit mo sa akin yung mulong mo ha. Hindi, pero kung marunong ka na mag-drive, maniwala ka sa akin, pati manual matututunan mo. Kasi syempre, ano yan mabibiting ka sa puro automatic lang Mas maganda, marunong ka rin sa manual, marunong ka rin sa automatic. So sa ngayon, para hindi ka ma-pressure, sa ka muna, automatic ka muna. Yan, dinesign naman talaga to pambabae, automatic So ayun mga karos, narinig niyo yung kwentuhan namin. Mamaya tingnan natin kung matututo agad si Mrs. Pero alam ko madaling matuto sa umpisa. Iba pa rin kung aaraw-arawin mo yung paggamit para mas maging mas maging kampante ka na hanggang sa makakuha ng lisensya. Alright, saan tayo? Pupunta pala tayo ng ngayon. Anong oras na ba? Anong oras na? 9:30. Sige, punta muna tayo ng Anyana Bel Air East Project. Tara. Nandito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. Yan, magandang araw kila client owner. Si Master Dindo tsaka si Master Jojo, nasa lubong po namin, meron lang pong binili po sa labas. Yan, habang naghihintay tayo, yan, kausap natin si Mrs. Okay, bali, syempre, hindi mo na pagmamaneho yung gagawin mo. Ang kailangan mong gawin, obserbahan mo yung sasakyan. Simula rito sa gulong, 'di ba ito? Tingnan mong bahagi yung mga ilalim niyan. Tapos ikot ka, halika, sama ka. Kailangan umiikot ka rin. Yan, ikot ka hanggang sa maikot mo na. So ang purpose kasi niyan, para makita mo kung may nakaharang ba, baka mamaya may pako or kahit na basta kailangan safety mo na. Then pangalawang gagawin mo, bago ka umalis, punasan mo yung side mirror. Tsaka to. Hindi ko naman sinabing punasan mo na. Yung likod, ito, at tsaka importante ito, harapan. So ibig sabihin yan, para malinaw yung pagdadrive mo, malinis, makita mo lahat. So ayan, nakita mo, atat na. Bukas na sa pinto Wait pa, meron pa. Kailangan mo rin dapat i-check yung pinaka-hood nito. So bubuksan mo siya. Kailangan everyday napapractice mo yun. So pag binuksan mo siya, doon mo makikita kung ano yung mga oil brake, kung okay ba, kung kompleto, kung wala bang tagas. So talaga, tingnan nyo, open na talaga baka mabash tayo nito Okay. Siyempre, higit sa lahat, hindi lang basta pagmamaneho yung dapat mong matutunan. Yan, tama yan. So seatbelt muna. Yan, tapos after mo mag seatbelt, tingnan mo yung mga side mirror na yan. Dahil ikaw yung magdadrive, tingnan mo kung komportable yung pagkakaayos niyan. Pwede mong i-adjust yan. Pwede mo rin, tama yan, i-adjust mo rin yung upuan conforme sa gusto mo. Yan, conforme sa compatibility mo. Tapos yung dito din, yung sa pinaka rear nya. Okay. So yan, depende sa'yo kasi ikaw na yung magdadrive. Pwede mong galawin lahat yan. Pero hindi mo na mababago yung pinaka settings nya. Ito na talaga yon. So kailangan mo lang gawin kung paano talaga to ginagamit ng maayos. Yung mga pindutan dyan, kung paano talaga yung start. Siyempre aalamin mo din kung paano gumagana yung mga wiper, kung paano yung signal. So dapat yan, alam mo lahat yan. So ngayon, hindi ko na sasabihin dito kasi
Feeling ko, marunong ka na dahil nagsasama-sama ka dito sa mga tropa. Okay, game. Okay. Sige nga. Okay. So, automatic. Aba! Ang bilis ha. Kalma ka lang. Sige. Sige, hindi kita hayaan lang kita. So, wag mabilis ha. Nakabahan ka naman. Hindi naman ako kinakabahan. Kahit wag kang mabilis. Yan ang ano. Ang kinakabahan ka. Tapos kailangan yung paa malambot lang. Yung kamay, yan tama yan. Wag masyadong matigas. Yan. Saka mo na matututunan yung sarili mong control, yung sarili mong way ng pagmamaneho. So ang importante, mabagal lang muna tayo. Tapos wag masyadong manggigil yung paa, alalay lang. So wag mo na mabilis, kailangan. Tapos syempre, yung may nakalimutan ka, kumanan tayo. Hindi ka okay. Ano yun? Hinto mo muna, hindi na ako naka-seatbelt eh. Wait lang. Okay, kumaliwa ka kanina, ay nagsignal. hindi ka nag-signal. So ayan, signal ka diyan. Kita ka. Ayan. Dapat wala ka pa dun sa kanto, nagsisignal ka na. Siguro mga 4 meters or 5 meters that nagsisignal ka na. Or masigit pa nga sana. Yan, kusa naman mawawala yung signal eh. Ayun na, nawala siya. So ulitin natin yung pagsisignal. So nakikita mo 'di ba, dalawa yung daanan na yan. So may dapat dito ka lang. Huwag kang sosobra sa linya sa gitna. Hindi, saan ba tayo lilikaw? So kakanan ulit tayo. Kanan. So maluwag naman, iwasan mo yung dahon. Iwasan mo yan. Yan. Ano signal Kakanan ka. Ano, kamusta sa pakiramdam? Okay lang. Tsaka isipin mo marunong ka talaga. Yan. So ano na. Sige, kanan uli. Signal ha. Signal kada na. Ginamit pa yung kanan. So ang signal naman nasa kaliwa, 'di ba? Kaliwa lang yung gagamitin mo. Practice mo 'yon. So kung naiilang ka pa at may nakikita kang nakaparada, so iiwasan mo 'yon. Iwas. Nakabahan ka sa akin eh. Hindi ako kinakabahan. Relax nga lang ako eh. Ngayon naman, 'di ba parang may rotonda. Ikot ako dyan. Ikot ka diyan. So, pero mabagal lang takbo. So ayun. Ikot pa ako dyan? Ikot ka para matutunan mo. Gaganon na sana ako. Hindi, ganun, ikot ka. Dito. Dito ka mag-umpisa. Kasi pasalubong yan. Signal. Sinignal ko na nga kanina. Yan, okay. Sige. So, dahan-dahan, ikot. Yan. Yan, dahan-dahan. Bantay ka ha, baka sumobra ka. Yan, tapos ikot uli. Doon, papunta ron. Iikot? Oo nga, ikot nga. Yan. Para ma-experience mo yung iba't ibang way ng daanan. So, mapansin mo, syempre, bago ka pa lang, kaya mabagal yung ating takbo. Okay. Basta, kailangan kalmado lang yung isip. Paganahin yung utak. At naglalaro ang mga mata, 'di ba? Habang nagmamaneho. Ngayon, hindi ko pa tinuturo sa iyo, kailangan mong ma-practice na tumingin sa mga side mirror every time na pupunta ka ng intersection or kakaliwa ka or kakanan ka. Titingin ka muna sa side mirror. Lahat ng turns na ginagawa mo, kunyari, kakaliwa ka, 'di ba? Kakaliwa ka, tingin ka muna sa kaliwa na side mirror. So pag may pakiramdam ka na may maingay sa'yo, may mabilis na daraan, ayan, pag may mabilis na nagmamaneho, ugaliin mong tumingin lagi sa kaliwat. May motor sa likod natin. So dyan, pwede mo namang i-park dyan. So ugaliin mo laging tumingin sa side mirror. Yan. Marunong ka na mag-park? Yeah. Okay, park mo. Ayos. Approve. Marunong na. Marunong na si Joy.
Good morning, Master Jojo. Morning, Master Linda. Good morning. Yan na. Ito nga pala, isa sa mga pinunta po namin. Ay, nakasarado. Pakikuha nga nung ano. Pakikuha. Yan, yung mahaba. Ayun na. Babaka. Malayo ba mo? Malayo. Hindi ko mabuksan to. Sige. Hindi, ako na. Malayo. Ito, nakuha ko na. Yan na. Nakila Master Batang galing to. Dinaanan ko kaninang umaga. Yan na. So, update. Linis na ng flooring natin. Tapos, babaklasin na po to or tatanggalin na. Tapos, ito na nga po pala yung altar na ikakabit po nila Master Jojo ngayon. Yun o. Siya nga pala, ang update dito, meron pong mga dalang gamit sila ma'am kahapon na nagpunta rito. Yan, isa-isa na po yan na ikakabit. Tapos, ito Jo, baka tayo na magkabit. Or pwede naman, butasan mo lang. Pag nandito sila Master Batang, sisilikon na lang. Turo ko sa'yo Jo, dito. Sa sobrang linaw. Oo, sa sobrang linaw, hindi ko napansin. Ang linis. Yun talaga na malinis. Teka, may butas na ba si ano rito? Wala pa pala. Oo, wala pa pala siyang butas. Doon lang siya nagbutas sa loob niya. Dito na lang. Dito daw yan, Joe. Patayo. Kaso nga lang, iniisip ko, hindi naman siya sasayad doon pag nakabit na manipis yun. Yan, dito. Nakalubog naman. Yan, dyan na lang. Tapos ito pinapapalitan niya ni Ma'am to kila Master Batang. Yan niya. Bibili na lang ng handle na matatakpan yung luma niyang butas. Tapos ito yung washing machine niya, nakasetup na rin po siya. So dito may kulang tayo dito na butas para sa lutuan. Kailangan mabutasan siya. Hindi kasi ang purpose daw nila nito, dapat to may yung nakakandaduhan. Malalak mo kasi yan kasi may mapapasok pa rito. Pero according kay client, mas gusto niya yung gusto niya dito. Tapos ito pala, may mga alignment pa. Yan puntahan pa nila Master Batang yan. Ayun yung curtain, ang ganda, no? No? Ayos ba? Kung halimbawa kakabay ka, gusto mo yung ganyan. Ang ano kasi niyan, maintenance eh. Oo, ganda talaga cortina. Ayan na. Hindi ko pala italagat kung Sabado kung maraming kami rito eh. Oo, tama lang po yun, kuya. Ang last na talaga ito. Oh, ganda naman ang hagdan. Grabe. Oo. Ayun yung gawa ni ano. Tay. Ganda oh. Ito na yung right side niya, sir. Oo. Sabi. Ganda. Oo. Ganda, no? Yan. Nakikita mo para siyang may stopper. Yan yun. Para hindi madulas. Ganda, no? Ganda, Kuya Dindo. Master talaga. Master. Ganda ng hagdan. Yan, re-retouch na lang yung riser. Pero hindi pa siya pwedeng akitan, Joy. Baka makiat ka. Huwag mo na. Yan. Jo, tanong ko kay ma'am kung ano yung mga para doon. Ikakabit yun di ba? Sige, tatawag ko kay ma'am ngayon. Ganda na. Tapos yung ilaw, yan, may kakaroon na ng ilaw rito. Okay. Pakalinis na. Grabe, yung nauntog ako dun sa Pero hindi naman yung ulo ko. Ito yung tuhod ko. Nauntog. hindi ko akala ko nakabukas. Hindi, akala ko nakabukas talaga. Ibig sabihin, sobrang linis talaga, ano? Linis yan. Sobrang linis. Ano nga naman eh. Tarot. Hindi tarot kasama nyo eh. Ganun din. Nauntog din siya. Hindi pwede magbukas dahil mahangin eh. Oo. Nag-aano siya dyan. Si Tatay Ramil. Yan na. Ito, fully urethane finish. Yan na. Ganda. Galing. Ito ano ito bago? Ha? Oo, si Kuya Dindo na bahala dyan. Yan, parang ba natin Re-retouch. Opo, lahat kuya. Lahat po talaga, as in. Maganda sana, wag na, no? Para brand new. No? Kaso nga lang, syempre, Tatanggalin din nila eh. oo. Dapat
pa tayo. Oo. Tayo na magtanggal. Tama. Tsaka pagka pinicturean, binidyoan natin, Tsaka paano yung mga ano nyo, mga... matitesting. Testing. Oo. Ayan. Yan na, hindi ko muna to pinaapakan. Sila Master Jojo, Master Dindo. Doon po sila dadaan sa taas. Ayan na. Uy, telepono. Dati, nilalap si ano yan. Bali mga karos, hindi na tayo magtatagal dito. Yan, nakapag-usap na rin kami ni Ma'am. Ayan, kung saan ikakabit yung mga dinala nila kahapon. Ayan, nakakatuwa naman po. Nagustuhan po nila yung ginawa namin dito sa bahay nila. Ayan, nakakatuwa po. So sa amin, kapag masaya po yung kliyente, hindi na po matatawaran yan. Sobrang saya na rin po namin. Kapag nagustuhan ng kliyente, yung mga ginawa namin dito. Bali sila Master Batang, meron silang retouching dito. May mga alignment. So yan po yung kila Master Batang. So sa mga punch list, hindi lang po kami yung nagbibigay din. Pati din yung gumawa ng iba't ibang part ng mga ikinabit dito ng mga materyales. Yan, meron din po silang mga ano rito, punch list. So ito yung bahay ni client. Malapit na matapos to. Siguro mga karos, hindi ko na muna siya maisasama sa vlog hanggang sa Friday. Pero lagi din akong pupunta rito para pag nag-final upload tayo, yan, pag nag-final video tayo, so puro bago na po yung makikita nya. Yan, surprise na lang. So abangan nyo po kung okay lang sabihin natin yung price range kung magkano yung renovation cost, labor and materials. Tapos syempre sabihin din natin kung kailan to inumpisang gawin at ilang buwan na tapos. Yan, i-detalye natin dito. Tapos syempre bibigyan natin ng buong detalye yung from before and after. So bigyan din natin. Okay, si Master Jojo na muna rito at saka si Master Dindo. Yan, more on installation si Master Jojo. Tapos si Master Dindo naman general cleaning. Tapos retouching. Nag-a-apply na rin po siya ng mga tile grout. Yan. Tuloy natin yung driving lesson. Nandito naman kami sa pagitan ng Camellia, Lisandra, and affordable dito sa may Lumina Bansa. Si Mrs. na uli. Yeah. Ang payo ko lang naman kay Mrs., hindi ko naman kayang ituro lahat. Bali, kapag ka marunong na siya, nakapag driving school na siya, nakakuha ng student, so syempre gagamitin niya yung sasakyan. Unti-unti pong madedevelop yung skills sa pagdadrive. So may ano na kagad, nag-drive ka, hindi ka naka seatbelt, no? Sige. Sabog na. Okay. So yung signal bago makalimutan. Tapos pag nakuha mo na yung way mo, tapos hindi bumalik sa normal yung signal, pwede mo siyang ibalik. Okay. Kaya Kasi di ba nag-automatic siya na bumabalik? oo. Pero yung ikot kasi ng wheel nun, ng Naka- manibela, medyo manipis lang kasi. So yan, pasok tayo dyan. Dito kami. So ito yung phase 5 Lumina. Ito yung papuntang Sahod Ulan. So kanan, so magsisignal ka dyan. Yan. Parang malalim. Okay lang. Malalim. Okay lang basta dahan-dahan ka. Yan, kailangan mo matutunan na doon sa kabila. Pero kung malalim talaga at no choice ka, yun lang daanan, dahan-dahan lang. Tsaka kailangan marunong ka tumansya. Sa ngayon, bago kumanan, humihinto ka pa, no? Bago kumaliwa. Pero pag marunong ka na, pwede yan, magdedire-diretso ka na. Basta laging, alalay, huwag mabilis. Tingnan mo yung kamay mo, nag-X na. Huwag mo nga hayaan gumanon. Sige. Okay. Tapos yung kalsada maluwag, huwag ka masyado sa gitna para may makakadaan pa. Nadaanan naman doon sa kabila. Dito rin ba kayo nun? Yun pala eh. So kapag nag-aano pala, nagpa-practice lang, nasa 30
30 lang yung takbo. Kapag ka medyo gagamay mo na yung sasakyan, yung rhythm ng galaw ng paa at kamay mo, yung view mo, dagdag ka, pwede ka mag 40. Yan basta maluwag. Ulitin ko lang mga karoho, sa ano lang po to, hindi dapat talaga ako ang nagtuturo sa kanya. So magda-driving lesson po siya, magda-driving school. Pero sa ngayon kasi gusto ko sana na kahit papano may idea na rin po siya. So kita mo yung daanan mo, no? Tapos may isang kotse, hinto ka kasi pakiramdaman kayo. Ayan. Yan, merong magbibigay or pwedeng ikaw yung magbigay sa daan. Kumanan ka, hindi ka nagsignal. Every time na ano, every time na may Sabi mo kasi, matututunan ko na isa ng kalma lang. sige. Ayun. Siyempre pag paahon, yung acceleration medyo pinipiga mo ng konti yung gas. Yan kasi paano yan paahon. Okay na to mga karohas. Yan, na-share lang po namin. Malaking tulong po para sa amin to na si Mrs. ay matuto rin po mag-drive. Ayan. Sa mga nag-comment po dati ng tungkol po doon, ito nakikita nyo na. Ayan, nagda-drive na siya. Let's go na. So bali yan, kailangan lang mangyari sa araw-arawin ni Mrs. at tandaan niya po yung mga tamang mechanics para matuto po talaga ng tuluyan. Ayan. So syempre yung mga public road, hindi na po muna natin siya pinapractice doon. Doon lang tayo sa maluluwag. Yan, okay na, palit na tayo. Nandito naman tayo sa project natin sa phase 3. Ayan, magandang araw kila client owner. Mga panambak natin tsaka basura. Mot, good afternoon Mot. Ayan balik si Mot dito. Yung pinaayos na po natin yung mga dapat niya masilyan dito. Tsaka dito banda. Yan, linis na yan. Tapos si Louie, nag-uumpisa na sa second floor. Hey Ricar! Good afternoon! Daka si Louie yan. Ayan si Louie rito. Good afternoon Louie. Yan, bali pag nakakakita kayo ng ganito na may bintana tapos may plano na ipa-tiles. Yan na, dalawa lang ang ginagawa namin dito. Pwede nating buhayin to. Yun nga lang, hindi masyadong aesthetic yung itsura ng TNB. Ginagawa namin dito, since may restriction sa lumina na kailangan ko ano yung unang inabutan nyo na itsura ng bahay, dapat ganun pa rin. So tinatakloban namin ng makapal na hardiplex to para ma-installan ng tiles. Yan. Dito na nag-uumpisa si Louie. So ang detalye ng mga tiles dito kagaya din sa baba, pero yung kalahati nito pataas, yan may accent siya. Iba po yung tiles na gagamitin. 120. Hanggang saan? Yan. Yan. Wala na dyan. Yan. Tapos yung update, halos makinis na to. Yan, kinis na. Tatop coat na dito si Kuya Rigor. Tapos ang inaasikaso ni Kuya Rigor dito, mga pintuan Para hindi makalat kasi. Pag binaba ko pa ito, kakalat. Dito na. Dito ka na. Pwesto mo na to. Para hindi ka akyat baba. Dito ko nila sasandal pag Sige. Ayan. okay na, boss? Okay na, sige. Ingay ka na. Pakakabitan na rin natin ng mga kornisa yan. Ayan na. Pakakabitan din natin kila client. Kila client tuloy. Kila Adonis. Ayan, papakabitan natin. Tapos yung... Sige. Ayan na pala sila Adonis tsaka si Epoy. Tapos ito makikita nyo, meron na siyang taklob dito. Ayan. May Paisenboard na.
Tapos nag-iwan tayo ng isang wire dito sa gitna kasi balak nila na lagyan pa rin po daw ng pin light. Yan, gusto nila malagyan pa rin. Tapos magdadagdag tayo ng isang wire. Yan papunta rito kasi may dalawang pendant light yan eh. Yan. Yan, makikita nyo lang mga karohos na wala pang top coat yung mga pader. So ito pwede na natin i-top coat to. Hindi ko pa nabibilan ng pintura to eh. Yan, yung mga asikasuhin mo na rito, yung mga pader na dapat mo nang masilyahan. So kapag ka nalagyan na ng top coat yan, kita na natin itsura. Bali yung top coat nya is yung beige color lang naman. Yeah, okay na tayo rito. Ito lang naman yung sinusundan nila na plano. Ano, para bumili na lang ako. Parang gasolina. Ang tiyak. Hindi, ganito talaga. Ganito talaga amoy niyan. Ganyan. Ganyan talaga ang amoy niya. Parang laki. Ano, kasya na yan? Ito? Sa tingin mo? Kulang na. Ito, kalahati yun. Kalahati, isang ganyan pa. Sige. Okay. Yan, para matibay yung gawa doon sa taas. Yan, stick wheel. Bibili rin tayo ng stick wheel. Nagamit na. Nasa ba yung galon mo dyan? Sa taas, kalahati na lang. Dala ni Motmot. Sige. Asikasuhin ko muna yung materyales. Nandito na tayo sa paradaan sa hardware ni Ma'am Melanie. Yan, bumili tayo ng PPR fittings para doon sa bagong project sa phase 3. PPR pipe meron tayo ron. Yung fittings na lang. Yan, para doon sa water line sa harapan ng bahay. Tapos ito na, panibagong ready fix. At saka bumili tayo isang galon pa ng stick well. Tapos may kailangan pa nga si Louie rin eh. Yung adhesive. Ay, adhesive. Yung binistay na buhangin na kailangan niya. So magkukulong-kulong na lang tayo. Up, yeah. Sige po. Thank you. Tara. Bumili tayong bistay na buhangin. Tara. Ay, good afternoon pala kaya Donis. Donis, doon ko na lang to iwan ha. Doon gagamitin to eh. Yung mga fittings. Iwan mo yung balde. Sa akin yan. Di sa kay Louie nga yan, pero iwan na lang yung balde. Yan dyan din. Yan, para naman dun sa tiles sa second floor. So ginawa ko nga dito, hindi ko talaga dinamihan yung order ko. Hanggang dun lang talaga sa kailangan. Yan, para hindi naman sumobra. Yeah. Meron dun sa second floor. Hindi mo tinignan, marami ron. Oo, dun, kaya hindi na ako bumili. Meron dun. Ito na talaga hindi pa. Hindi, ito. I-rewind. Thank you. Okay na, salamat. Thank you. As kay Richard, good afternoon po. Yun na. Okay, nandito naman tayo sa isang project natin na bago. Yan, makikita nyo rito, naka-organize na naman yung palambak, yung mga coco lumbers. Yun, sabi ko, kung sino yung kasunod na project, doon natin yan dadalhin. So maswerte yung kasunod natin kasi ibibigay po natin yan ng libre, walang bayad. Malaki rin po ang pakinabang nito, lalo na kung slab po yung trabaho. So ano pa siya, matigas pa po yan lahat. Kagaya po nitong project natin dito, yan na ipagamit po natin. Lahat naman po ng mga ginawa natin na bahay, kahit do sa Riego de Dios, dito sa Tansa Garden Premier, sa Anyana, napakarami po natin binigay na previous dyan. Kaya lahat naman po ng mga nagamit at pinagbaklasan ay ibinigay na lang din po nila. So yan, yung mga nabaklas dyan, yan na mapupunta sa susunod na client. Ayan na po yung pinagawa natin kay Epoy. Ayun, linis na yan. So yan na po yung sunod na lalagyan ng plastering. Tapos ito, pansamantala, ililipat po muna natin doon sa bodega. Kasi wala pa naman po tayong yung talagang paglalagyan. Talaga, gawa ng pag iniwan natin yan doon sa next project, sa labas baka mawala lang. So sa bodega muna siya. Tapos unti-untiin po natin na kukunin at dadalhin sa susunod na project. Yan na. Poy, good afternoon pala. Tapos another palambak na nakasako. Ito. Yan na. So mapapansin nyo sa vlog namin, pinapractice namin na maging malinis talaga yung area.
Kahit pa paano, ayun, naka-organize na yan. So magpapahakot ulit tayo ng panambak mamaya. Tapos ang kasunod dito, ang update, bubuhayin na po yung mga linya rito nung sa waterline, floor drain, tsaka yung pinaka drainage natin dito. Yan, bukas ito ang assignment natin. Kailangan malagyan po natin ng concrete flooring to. Isa sa assignment natin, isa mapaluwag po to. Yan, kailangan natin mapaluwag dahil sobrang dami na po ng gamit talaga. Yan na yung mga gamit. Hey Sandy, good afternoon po. Kay Ricky. Yun o, ganda na. May palitada na, malinis na. Yan na, palitada. Tapos yung steel deck, yan, bibili po ako ngayon ng pampahid dito, yung epoxy. So ipapa-epoxy na po natin to. Hindi available yung extras, pwede rin naman ang epoxy. Ito yung update dito sa bagong project. Tapos yung tiles na gagamitin sa cladding at saka dito sa poste hanggang ngayon ay hindi pa po available. So 2 box pa lang po yun na ibigay. May kulang pa po sila na ano pa, 4. Yan ang plastering Tapos ang susunod bukas, eto naman, pati yung sa outside. Yan. Yan, kung matatanong nyo anong gagawin doon sa mga nakauslim bakal, ako lang ang masusunod. Gusto ko sana ano po siya, hindi na puputulin, ipa-primer lang natin. Yun nga lang, pag nag-inspect po yung inspector dito, baka hindi mabawi yung construction ba. Ang gagawin dyan, isa puputulin po. Yan, maglalagay lang kami ng sukalo paikot, tapos puputulin. Yan. Yan, ito muna yung update. Bukas, sana hindi na po natin makita bukas to. Di ba? Para maluwag-luwag na. Kuya, schedule din tayo nung sa sukalo, baka makalimutan natin. Sige. May ano pa naman, hollow blocks na. Ito may hollow. Wala na Sahara. Sige. Isa asikasuhin ko ngayon. Ayan, ito. May hollow blocks pa. Napakarami pang gagawin dito regarding sa masonry works. Tapos yung mga dapat pang sinsilin dito. Epoxy tsaka waterproofing compound nahalo para sa palitada. Ayan. Bombarya. Thank you salamat. May kasama siyang lacquer thinner at saka isang baby roller. Ito yung presyo. Dito na tayo. Nandiyan na kuya. Yung yan, venting bag lang yan. Tapos, sino magpapahid nito? Ikaw na, Poy? Sige, may kasamang yan. Poy, ito. Ubusin mo to. Lacquer thinner. Yan, kasama yan, catalyst. Magkakasama yan. Tapos, babalik ako rito. Itong 2 layer na to, kukunin namin ngayon. Kasi pagka may nagpalitada rito sa gilid, mahihirapang gumalaw. Yan, kukunin po natin yan ngayon. Balik ako alas 4. Tapos yung dala-dala kong epoxy para dito sa primer ng ating steel deck. Yan, sa tingin ko kasya na 1 galon dyan. Yan, pag ganun na. Yan. Hindi ako dyan daan dito kung ano. Palitada. Okay na tayo rito. Bale ito mga karosa, hanggang dito na lang po muna yung update namin ngayong araw po ng Lunes. So ayan, nabawasan na po yung mga namin dito kahoy. Bukas ito naman po yung aasikasuhin namin. So kita-kita na lang po ulit for the next video. God bless. Ito, paalam po muna.